Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mahal! Abangan mo nga sa labas baka may dumaang baratilyo. Anong baratilyo, tita? Yun ang tawag sa mga nagtitinda o naglalako ng mga gamit. 20-20 ang tawag doon dati. Pero ngayon, naging baratilyo na. Nagmahal na kasi mga paninda nila eh. Akala ko dati dahil barat sila kaya baratilyo. Ganun pa rin yun. At teka, nasaan na ba ang tatay mo? Hindi pa ba nalabas sa CR? Mahal! Nasaan ka na ba? Baka po nasa labas na. Tawagin ko po ba? Ay, wag na. Baka may ginagawa siya. Ako na lang ang mag-aabang sa baratilyo. Lumabas na lang ng bahay si Mayet para hindi na maabala ang kinakasamang si Arthur. Gusto niyang makabili ng salamin para palitan ng ginagamit niyang nasira na. Malit lang din yon, kaya gusto niyang palitan ng malaki na kita ang buong katawan. Malayo sa bayan ng kanilang baryo at 2 beses lang sa isang buwan kung pumunta sila roon. Bukod sa malayo ay mahal din ang singil sa tricycle dahil puro service yun. Walang namamasada sa lugar nila dahil wala namang madalas pumunta sa bayan. Matapos ang ilang sandaling paghihintay ay nakita niya ang lalaking naglalako ng mga paninda. Ito rin ang nakita niya noong nakaraan pero wala itong dalang salamin. Matyaga niyang hinintay ang lalaki at habang papalapit ito, ay sinisipat na niya kung may tinda itong salamin. Lumapad ang kanyang ngiti nang makita niyang may pasan ito sa likod ng malaking salamin. Kaagad niya itong hinarang ng makalapit. Manong, dito po saglit. May dala nga po kayong salamin. Mabuti bumalik po kayo. Ay, nako, oo. Nung nakaraan kasi na pumunta ako dito ang daming hinahanap ng mga tao. Kaya bumalik ako para dalhin yung order nila. Di ba ikaw yung nagtanong sa akin ng salamin? Eto, may dala na ako. Tsak, magugustuhan mo ito. Hindi to antigo, pero mukhang antigo ang disenyo. Eto, teka, ibababa ko muna nang makita mo ng maayos. Ay, opo, sige po. Mukha nga po maganda. Ganito ang gusto kong salamin yung nakikita ang buong katawan ko. Tapos, sinungaling itong salamin niyo, Manong ha? Sinungaling? Paanong sinungaling? Kasi maganda ako sa salamin ninyo eh. Abay, binobola ako. Gusto talaga niyang sumama sa akin. Teka, magkano ho ba ito? Ay, mura lang ito, ganda. 1,000 na lang para sa'yo. Ay, naku, pagkamahal naman pala. 500 lang ang pera ko para sa salamin. Nabasag lang kasi yung ginagamit ko sa kwarto kaya gusto kong palitan eh. Maganda naman ang salamin na ito. Masisipat mo ng buo ang maganda mong katawan. Sayang naman ang kaseksyan mo kung hindi mo palaging nakikita. Ay naku, bolero naman kayo, Manong. Patingin nga ulit ang salamin na ito. Bagay na bagay talaga ito sa kwarto namin. Hindi nga lang sapat ang pera ko para dito eh. Ako, pasensya na, Manong ha. Sa susunod na lang po siguro na daan mo dito. Baka may extra na akong pera at mabili ko yan. Ay nako, sayang naman. Hindi ko pa naman sigurado kung may tatabi ko ito. Kasi dun sa bandaron, may gusto rin ng salamin. Baka kunin niya na ito. Dito lang talaga ako dumaan para mauna kong ialok sa iyo ito O sige, ganito na lang. Kung gusto mo, hulugan mo na lang ang kulang. Nagpapautang din naman ako May ilang kumukuha sa akin ng pahulugan na gamit kaya bumabalik talaga ako para maningil. Pinapautang niyo po pala ang paninda ninyo? Talagang bumabalik kayo? Ang layo po nito Ang tiyaga niyo naman po. Tapos nilalakad niyo lang? Ay, sanay na ako sa mahabang lakaran. Kung di mo na itatanong, ipinaglihi ako sa kalabaw ng nanay ko. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ganun po ba? Ibang klase po pala kayo talaga. Ano? Kunin mo na. Kinsenas at katapusan ng araw ng paniningil ko. Kaya mo naman sigurong ipunin yung kulang na 500 sa loob ng 1 buwan. Talaga po? Ipapautang niyo sa akin yan? Kahit hindi niyo ako gaano kakilala? Sa trabaho namin ganito, sanay na kaming magpautang. Minsan, 6 na buwan pa nga ang iba Pero madalas 3 buwan lang tapos na sila. Isa pa nagtitiwala kami kasi alam naman namin ang bahay nyo.
Hindi ba dito ka nakatira? Oo naman po. Nandito lang po ako sa bahay at ang asawa ko lang ang palaging wala. Umaalis sila para magtrabaho sa bayan. Oy, ayun naman pala eh, tabang-tama. Ipapautang ko na lang sa iyo ang magandang salamin na ito dahil mabait ka. Mukhang mapagkakatiwalaan ka din naman. Ah, sa'yo na. Hala, nakakatuwa naman po kayo. Oh, heto na po ang 500. Balikan niyo na lang po manong yung kabuuan ha. Ay, oo, walang problema doon. O sige, iwan ko na lang sa iyo itong magandang salamin na to ha. Makakapanalamin ka na araw-araw. O sige, ako tutuloy na. Pupunta naman ako doon banda para dalhin yung order nila. Sige po manong, maraming salamat po. O mahal, bakit mo ka masaya ka? Ano ba yan? Ha? Salamin? Nakakuha ka kagad ng pamalit na salamin mong nabasag? Saan galing yan? Oo man, di ba ang ganda ng salamin na to? Mukhang antigo. Pero hindi naman. Pangyayamanin ng itsura eh. Di ba mas lalo akong gumaganda dito? Maganda ka na talaga eh. Kaya nga kita nagustuhan, di ba? Mas mahihirapan ka niyan kasi hindi mo mailalagay sa ibabaw ng lamesa yan. Banding-ding kasi ito. Gawa mo naman ng paraan, Malo. Ilagay mo sa dingding, isabit mo. Sige na. Oo na, sige na, sige na. Teka, saan mo pala nakuha yung pinambili mo dyan? Wala naman tayong ekstrang pera ha. Naalala mo yung nag-iikot para maglako ng mga kung ano-ano? Minsan nga, may puon pa silang dala eh. Sa kanila ko nabili to. Ay, nautang pala. Doon sa matandang lalaki na mabait, pinahulog-hulugan niya sa akin to. Nagpapautang pala sila, no? Ay, oo. Pero mag-iingat ka ha. Yung iba sa kanila manloloko. Minsan nagpapanggap silang kaibigan ng nagpautang sa'yo para sa kanila ka magbayad. Kaya kung magbabayad ka, doon mismo sa inuutangan mo ha. Huwag kang magbabayad sa iba. Opo. Ay, teka. Nasaan ka ba? Kanina pa kita hinahanap eh. Nandun, nasa likod bahay ako. Nagsisibak ako ng kahoy na panggatong. Oh, akin na yung salamin. Ako na magbibitbit sa loob. Baka mamaya mabasag mo na naman eh. Magluto ka na ha. Nagugutom na ako eh. Ah, sige, ako nang bahala. Basta't yung salamin ha, ingatan mo rin. Ikaw lang talaga nakakabasag naman ng gamit eh. Ha? Anong sabi mo? Wala. Sabi ko tara na sa loob mahal. Magluto ka na po. Para kasi may iba kang sinabi. Guni-guni mo lang yon. Masayang dumiretso si Mayet sa kusina pagkatapos niyang ituro sa asawa kung saan banda sa kanilang silid dapat ikabit ang salamin. Binilisan niya ang pagluluto dahil gusto na niyang makita at linisin ang salamin na ikinabit ng asawa sa dingding. Namilog ang mga mata niya nang makita ang magandang pagkakaayos ng salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon at paikot-ikot na parabang sumasayaw. Habang tuwang-tuwa, ay napansin niya ang kakaibang titig ni Sky. Oh, anong tingin yan? Bawal ka maglaro ng bola dito sa loob ha. Baka mabasag mo. Sobrang mahal nitong salamin ko. Sige po, tita. Pumunta ka na dun sa tatay mo sa kusina at tumulong kang maganda ng lamesa. Maya-maya ay kakain na tayo. Opo. Sumunod naman ang bata sa utos niya. Umismid pa siya pagkatapos lumabas ng bata. Medyo mainit ang dugo niya sa anak ng kinakasama niya dahil anak ito sa unang asawa. Sa tuwing nakikita niya ang bata ay naaalala niya ang dating asawa ni Arthur. Maya-maya ay narinig niya ang lalaki na tinatawag na siya para mananghalian. Habang kumakain sila, bigla siyang nainis sa sinabi ng bata. Papa, may picture ka po ba ni Mama? Oh, bakit mo naman biglang naitanong yan? Wala po. Gusto ko lang makita kung kasing ganda ba siya ni Tita Mayet. Siyempre hindi no. Mas maganda ako sa kanya. Isa pa, matagal nang wala ang nanay mo. Kaya huwag mo nang hanapin ng mga pictures niya ha. Wisit kang bata ka ah. Sinisira mo ang araw ko. Kaya ganda-ganda ng araw ko kanina eh. Natanong ko lang naman po. Kasi panay po kayo harap sa salamin eh. Kaya naisip ko, si nanay po kaya mahilig din umarap sa salamin. Sa malamang, hindi. Kasi ang pangit-pangit niya. Hindi nga niya magawang ayusin ang sarili niya eh. Puro ka tanong. Ayoko nang marinig ang bagay niya sa susunod ah. Tumahimik ka na. Oo,
Tama na yan. Kumain na lang muna tayo. Hayaan mo na nga, mahal. Bakit ba pinapatulan mo ang bata? Normal lang nahanapin niya ang picture ng nanay niya kasi baby pa siya nang mawala yun. Okay nga lang sana eh. Kaso may pa-compare pa eh. Yang anak mo lumalaking bastos Di na marunong rumispeto. O, tama na. Anak, mag-sorry ka sa tita mo. Sorry po tita, di na po mauulit. Abay dapat lang. Kasi kahit nasa kabilang buhay ng nanay mo, magagalit din siya sa inaasal mo. Ilang araw na ang nakalipas nang kinuha ni Mayet ang salamin. Napansin niyang palaging nakatitig sa kanya si Sky tuwing nag-aayos ng sarili habang nakaharap sa salamin. Hindi na niya natiis ang ginagawa ng bata kaya sinitanan niya ito. Sky, napapansin ko lang madalas ka nakatitig sa akin sa tuwing nag-aayos ako. Saka, napapadalas na ang pasok mo dito sa kwarto namin ng tatay mo. Kung gusto mo may salamin din sa kwarto mo, sabihin mo dyan sa tatay mo na ibili ka niya. Naasiwa ko kapag palagi kang nandito eh. Teka, gusto mo rin ba mag-ayos ng mukha katulad ng mga babae? Oh, hindi po. Mahal, ano bang tanong yan? Lalaki si Sky. Hindi siya maggaganyan, no? Aba malay ko ba kung ano talagang gusto ng batang yan? Minsan kasi, kausapin mo rin ng masinsinan. Baka mamaya may gusto na pala siyang tahakin na landas. Nahihiya lang magsabi. Mainam na yung open siya sa'yo. Suportahan mo na lang siya sa gusto niya. Puro ka kasi trabaho eh. Tapos, puro bola ang binibili mo na laruan. Tanangin mo siya baka gusto niya ng ibang laruan, no? Mahal, ang liit na bagay masyado mong pinapalaki. Anak, may gusto ka ba bang ibang laruan? Gusto mo rin ba na may salamin sa kwarto? Hindi po, tay. Kakaiba lang po kasi yung salamin na yan eh. Para po kasing may tao sa loob ng salamin. Parang may nakatingin kay tita kapag nakaharap siya dyan eh. Ano? Hoy, bata! Ayus-ayusin mo ang sinasabi mo Nananakot ka ba? Ang lawak ng imagination mo? Huwag ka nga palaging nandito sa bahay. Makipaglaro ka din sa ibang bata ng matuon sa ibang atensyon mo. Hindi yung puro ako nakikita mo. Kaya nga po sinisilip kong mabuti, titi. Kapag po kasi ako lang ang tumitingin, wala naman ako nakikitang kakaiba. Pero sa tuwing nag-aayos ka po, doon ako may nararamdaman na kakaiba eh. Tinan mo kay anak mo, Arthur. Talagang tinatakot ako ng batang yan. Sky, tinatakot mo ba ang tita mo? Huwag kang ang ganyan. Tinanggap ka ng tita mo parang tunay niyang anak ha. Kaya huwag kang gumawa ng kwento para matakot siya. Yan, sige. Pagalitan mo nga. Sorry po, tita. Hindi na po mauulit. Ay nako, narinig ko na naman yan. Tapos uulit ka na naman. Hayaan mo na nga, mahal. Nagsusorry na nga ang bata eh. O sige na, Sky. Doon ka na muna sa kwarto mo. Mainit ang ulo ng tita mo eh. Basta sa susunod huwag ka na magsasabi ng ikagagalit niya. Opo, itay. Pagkaalis ng bata ay hindi na mapakali si Mayet. Panay ang sipat niya sa salamin at sinasabayan pa ng malalalim na pagbuntong hininga. Oh, anong ginagawa mo? Huwag mo sabihing natatakot ka sa sinabi ng bata. Ewan, Huwag mo sabihin na naniniwala ka sa sinabi ni Sky. kahit naman sino kapag ganun ang sinabi, mag-iisip ka rin. Kita mo nga ikaw nag-iisip ka rin, di ba? Kasi kung hindi intensyon ni Sky na takutin ka, baka totoong sinasabi niya. Ang sinasabi mo ba? Baka may nakatingin talaga sa akin sa tuwing nakaharap ako sa salamin na to? Paano naman mangyayari yun? Ano ito, may sumpa? Hindi to antigo, Arthur ha? Mga antigo ang may multo. Saka yung mga second hand na gamit. Sabi na matandang nagbenta sa akin ito design lang ang mukhang pagka-antigo nito. Okay, kalimutan mo na. Pero paano kung may kakaiba nga sa salamin na yan? Tapos nakikita ng matanda ang ginagawa mo. Tapos manyak pala yun. Tapos Tumigil ka na nga. Dinaig mo pa yung anak mo sa pag-iisip ng kung ano-ano Mag-ama nga kayo. Imposible yung mga pinagsasabi nyo, no? hindi imposible yun. Kung anong ginagawa natin dito sa kwarto ng tayong dalawa lang, nakikita niya. Tapos pwede pa niyang pagkakitaan. Tumigil ka na. Hindi na ako natutuwa Biro lang, mahal. Ikaw naman, masyado ka seryoso.
tingnan mo sa salamin yung mukha mo. Oh. Nagka-wrinkles na kagad ng 3. Halika nga dito sa tabi ko. Sa akin ka naman tumingin. Puro ka na lang sa salamin nakaharap eh. Ilipat ko kaya yan sa sala. Halika dito. Inggitin natin yung matandang nanonood sa atin sa salamin. Sira ulo ka talaga? Mas maganda siguro kung takpan natin muna yung salamin sa gabi bago tayo matulog para hindi maingit yung matanda. Praning ka talaga. Sa tingin mo ba may matutuwang mapanood ng ginagawa natin sa gabi? Hindi ka naman magaling eh. Aba mahal ah, hinahamon mo yata ako ah. Hoy, wag mo akong kilitiin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Hey, pasaway ka talaga oh. Halika nga dito. Ipapakita ko sa iyo yung mga tinatago kong galing. Halika. Ay, bitawan mo nga ako. Nag-joke lang naman ako eh. Walang joke-joke sa akin ngayon ha. Totohanan na ito. Isang araw matapos asikasuhin ni Mayet ang mag-ama para pumasok sa trabaho sa eskwelahan, nagpaalam ng mga ito na umalis. Kagaya ng palagi niyang ginagawa kapag naiiwan siyang mag-isa, una niyang hinaharap ang paglilinis ng bahay. Pagkatapos ay ang labada. Pasado 9:00 na ng umaga nang makarinig siya ng pagtawag mula sa labas ng bahay. Agad namang siyang sumilip sa bintana at nakita ang matandang lalaki na nagbenta sa kanya ng salamin. Ay si Manong, nakalimutan ko na. Ngayon palang daan niya. Sandali lang po, Manong. Magandang umaga po. Ang aga niyo po yatang napadaan ngayon Ay, oo nga. Inuna ko na ito dahil lilipat kami ng ruta ng mga kasama ko eh. Pasensya ka na at naabala kita ha. Maniningil lang sana ako ng hulog. Ay mabuti nga po dumaan kayo eh. Baka mamaya ay magastos ko pa yung panghulog ko. Eto po oh. O paano, mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat sa pagpapautang niyo sa akin. Ay, walang anuman, iha. Kumusta pala ang salamin? Mukhang maayos ang itsura mo ngayon ah. Mas gumanda ka ngayon. Naku si Manong, bolero talaga. Kahit may edad na kayo, marunong pa rin kayong kumilatis ng maganda Pero malaking tulong po talaga yung salamin kasi mas nakakapag-ayos ako ng sarili. Gusto ko kasi na palagi ako maganda lalo na kapag pauwi na ang asawa ko. Dapat ako lang ang maganda sa paningin niya. Ay, tama yan. Kasi sa panahon ngayon, hindi naman sa panlalait ha. Pero wala na sa itsura ang basihan. Uso na talaga ang agawan ng asawa. Kaya nga ikaw, babantayan mo palagi ang asawa mo. Baka maagaw ng iba yan. Kung ako nga bata-bata pa, ay nako, baka niligawan pa kita. Naku po, si Manong talaga oh. Ang kasintahan nga naaagaw, ang asawa pa kaya. Ay teka, may anak na ba kayo? Wala pa po pero may bata po kaming kasama. Anak ng asawa ko sa una niyang asawa. Inaagaw mo rin ba yung asawa mo ngayon? Nako, hindi po Sa ganda kong ito, hindi ko kailangan mang-agaw no. Kusa siyang sumama sa akin. Ay, may kayabangan ka ding taglay iha. Hindi naman po, nagbibiro lang po ako. Pero kung may ipagyayabang naman diba, sabi niyo nga, maganda ako. Bagyang nanahimik si Mayet nang magseryoso ang itsura ng matandang kausap. Naningkit ang mga mata nito at pagkatapos hinaplos ang kanyang pisngi. Napatras siya ng ilang hakbang para iwasan na matanda. Pero nakaramdam siya ng kakaiba matapos titigan ng mga mata nito. Naistatwa siya sa pagkakatayo na parabang napasailalim siya sa hipnotismo ng matanda. Maya-maya ay narinig niya ang boses nito na seryosong nagsasalita ng nakakatakot na kataga na parabang isang orasyon. Mula ngayon, magiging iba na ang tingin mo sa iyong sarili. Makikita mo na ang takot sa tuwing tititig ka sa salamin. Hindi mo ito maiiwasan. Hahanap-hanapin mo ito kahit sobrang takot na takot ka na. Ang bangungot mo ay dito na magsisimula. Manong, ano pong ginagawa niyo? Wala naman. At tutuwa lang ako at nagugustuhan mo ng salamin ngayon. Ewan ko na lang sa susunod pang mga araw. Pero kahit ayaw mo na sa salamin yon, hindi mo na magagawang itapon. Para itong magnet na nakadikit na sa'yo. O paano, sige, mauna na ako. Salamat sa pagbili ng salamin. Nang makalis ang matanda ay naramdaman niya ang sobrang takot.
Nanginig ang kanyang mga tuhod na halos hindi na niya magawang lumakad papasok ng bahay. Nanginginig din ang kanyang kamay at nanlalamig pa ito. Nakikita pa rin niya sa isip ang nakakatakot na tingin na matanda sa kanya. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Pinakalma niya ang sarili. Nang makabawi na, ay sa kanya itinuloy ang gawaing bahay para maituon ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Nang matapos na ang gawaing bahay, naisip na naman niya ang matandang lalaki. Kahit na pilit niyang alisin sa isip ang mga sinabi nito, umaalingaw-ngaw pa rin ito sa kanyang isip. Dahil doon, ay naisip niyang tingnan ng salamin sa kanilang silid. Tinitigan niya ito ng ilang minuto para malaman kung talaga bang may kakaiba sa salamin. Pero dumaan ang oras at wala naman siyang naramdaman. Hanggang sa nakita na lang niya ang sarili na nakaupo na sa upuan habang nakaharap sa salamin. Wala siya sa sarili habang naglalagay ng makeup sa muka. Maya-maya ay may nahagip ang kanyang paningin sa refleksyon sa salamin. Sa likuran niya ay may babaeng nakaputi na nakatayo. Kahit walang muka ang babae ay ramdam niya ang matalim na titig nito sa kanya. Agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Binalikan niya ang salamin at wala na ang refleksyon ng babae doon. Nagtayuan na ang balahibo niya sa katawan dahil sa kilabot. Tumayo siya para lumabas na sa silid nang biglang may kamay na humawak sa kanyang paa. Napatingin siya sa salamin at nakita ang refleksyon doon. Nang titingnan na niya ang kanyang paa, bigla na lang itong hinatak ng nakahawak na kamay. Mabilis siyang natumba sa sahig. Gumapang siya para makalapit sa pintuan pero hindi na niya magawang makaalis. Nakarinig siya ng mga yabag mula sa labas ng silid. Mabibigat at nagmamadali ang mga hakbang. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Oh, mahal! Bakit ka sumisigaw? Tulong! May kamay! May kamay! May kamay na humihila sa akin! May kamay doon, no? Ha? Anong sinasabi mo, mahal? Anong kamay? Mag-isa ka lang naman dito sa kwarto, ah. Nasaan ba? Wala naman, ah. Sa salamin! May kamay! May lumabas na kamay! Nakahawak sa paa ko kanina! Ano? Bakit naman may lalabas na kamay dito sa salamin? Baka kamay mo ang nakikita mo sa salamin. Hindi, Arthur. Nakita ko talaga yung kamay sa paa ko. Hinawakan din ako. Naramdaman ko yung mahal. May naramdaman talaga ako. Halika nga dito. Datapa ka lang siguro. Oh, maupo ka muna dito sa kama. Kukuha lang ako ng tubig. Uminom ka muna ng mahimasmasan ka. Nang makabalik ang asawa, agad na ininom ni Mayet ang dala nitong tubig. Pagkatapos ay muli niyang sinabi sa asawa ang nangyari. Pero nakita ko talaga yon. Nakita ko yung kamay na humawak sa akin. Oh, sige na. Titingnan ko yung buong kwarto. Oh, tingnan mo. Wala akong nakikita eh. Kaya huwag mo nang isipin yan, ha? Baka mamaya kasi nasosobrang ka na sa kakatitig niya sa salamin kaya kung ano-ano na nakikita mo. Bawas-bawasan mo rin ang pagharap niya sa salamin. Hindi mo naman kailangan tumingin ng tumingin dyan, mahal eh. Maganda ka na. Hindi mo na kailangan pang magpaganda. Saka, nandito ka lang naman sa bahay eh. Pero gusto ko lagi maganda sa paningin mo eh. Kasi kapag pumangit ako, baka iwanan mo ko at ipagpalit mo ako sa ibang mas maganda kaysa sa akin. Uy, uminahon ka nga. Hindi mangyayari yun, no? Huwag kang ang praning dyan. Kung ano-ano iniisip mo eh. Hindi kita ipagpapalit sa kung sino. Kahit na puro kulubot na yung balat mo sa katandaan. Kahit na... Ay nako, tama na yan, mahal. Kapag hindi ka pa umayos eh, itatapon ko na yung salamin na yan. Ay, wag mahal. Kaya nga, kaya ayusin mo ang sarili mo. Kapag talaga nakaapekto sa katinoan mo yung salamin na yan, babasagin ko yan. Ano bang ginawa mo maghapon? Baka naman pagod ka masyado. Sige na, magpahinga ka muna. At huwag ka na mag-isip ha. Nakapagluto ka na ba? Hindi pa, kasi naglinis ako ng bahay saka naglaba. Kaya pala eh, napagod ka nga. Sa susunod ha, isa-isang trabaho lang ang gawin mo. Sige na, magpahinga ka na dyan at ako na magluluto ng hapunan. Sige mahal, pasensya ka na ha. Oo, ayos lang yun. Tay, ano po nangyari kay tita? Napagod lang siya anak. Huwag mo nang istorbohin. Tara na sa kusina, tulungan mo na lang ako magluto. Buti,
nakabihis ka na ng damit. Halika na sa kusina. Nang makalis si Arthur, naiwang nakatayo na sa pintuan si Sky. Tiningnan ni Mayet ng masama ang bata. Nakita niya itong nakatitig na naman sa salamin. Ano ginagawa mo dyan? Bakit titig na titig ka na naman sa salamin? Oh, wala po. Alam mo, ikaw na bata ka ha. Mula nang tinakot mo ko, kung ano-ano na nararamdaman ko, wisit ka talaga. Umalis ka nga dito. Pasensya na po, tita. Araw ng Biyernes, walang pasok sa eskwela si Sky kaya magkasama sila buong maghapon. Kahit nasa bahay ang bata ay parang hindi naman ito naroon dahil hindi naman pinapansin ni Mayet. Mag-isang naglalaro ang bata dahil ayaw naman itong makipaglaro sa mga batang kapitbahay. Maya-maya ay bigla siya nitong inabala. Tita, pwede ko po bang silipin yung salamin nyo? Sky, wag ka nga makulit. Kapag nabasag mo yun, mabububog ka lang. Ikaw na nga nakakasira ng mga gamit dito dahil sa kakalikot mo eh. Ang mahal-mahal ng salamin na yun ha. Saka hindi ko pa yun tapos bayaran. Saka baka kung ano-ano na naman ang sabihin mong pananakot. Pag titingnan mo yung salamin. Sige na, maglaro ka na lang mag-isa at huwag mo akong abalahin. Lumabas ka na lang ng bahay at makipaglaro sa mga bata kung naiinip ka. Gusto ko lang pong tingnan kung sino po yung nakikita ko palagi na nakatingin sa salamin. Palagi po akong may nakikitang babae sa salamin na nakatingin po sa inyo kapag nananalamin kayo eh. Anong sinasabi mong bata ka? Nananakot ka na naman ha? Totoo po, nakikita ko siya palagi. Madalas po nakatabi mo siya, pero nasa loob po siya ng salamin. Huwag kang magsimula dyan ha. Pumasok ka na nga lang sa kwarto mo. Maghintay ka na lang doon hanggang dumating ang tatay mo. Totoo naman po kasi. Ay mo talaga akong tantanan? Peste kang bata ka. Halika nga dito, tikukulong kita sa kwarto mo. Tara ka dito. Aray, tita naman. Bitiwan niyo po ko, nasasaktan po ko. At talaga masasaktan ka sa akin pag hindi ka nagtino. Ngayon mo malalaman ang galit ko. Sige, takutin mo pa ako dito. Diyan ka sa kwarto mo. Hindi ka makakalabas dyan. Hanggat hindi pa dumarating ang tatay mo. Tita, palabasin niyo po ako dito. Huwag niyo po akong ikulong. Manigas ka dyan. Nang dumating si Arthur, kagad niyang kinumusta ang dalawa. Inanap nito ang anak dahil hindi sumulubong sa kanya. Ikinuwento naman ni Mayet ang nangyari kaya pagkatapos nilang kumain ng hapunan ay kinausap ni Arthur ang anak. Ikaw, Sky, ano ba talagang gusto mo mangyari? Palagi mo na lang tinatakot ang tita Mayet mo eh. Sinasabi ko lang naman po yung nakita kong babaeng nasa salamin po eh. Minsan nakatitig siya kay tita, minsan nakatayo lang. Minsan nga po lumalabas na siya sa salamin tapos sumasabay siya kay tita. Nakikita ko po talaga siya, tay. Tama na yan. Walang ibang tao dito sa bahay kundi tayong tatlo lang. Walang ibang babae dito kung hindi si tita Mayet mo lang. Huli na to ha. Huwag ka na magbabanggit kay tita Mayet mo ng kung ano-ano. Naintindihan mo ba ako? Opo. Napaka-imposible naman kasing sinasabi mo, Sky eh. Kung palagi mo nakikita, bakit hindi namin nakikita? Sinasabi mo bang may nagmumulto sa salamin? Kabago-bago lang ng salamin na yan eh. Kaya mo na mahal. Yung mga bata kasi malalakas talagang imagination nila eh. Akala nila yung nangyayari nga pero ang totoo, nasa imagination lang nila yon. Eh di gawan mo ng paraan para hindi mag-imagine ng ganyan ng anak mo. Dinadamay pa ako eh. Oo na, sige na. O Sky, sa susunod na manakot ka uli Dadalhin talaga kita sa lola mo. Doon ka na muna sa kanya. Ayaw ko po, tay. Ayaw ko po dun. Eh bakit ayaw mo doon? May mga pinsan ka doon. May makakalaro ka. Dito kasi mag-isa ka lang eh. Ayaw mo naman makipaglaro sa mga bata sa kapitbahay. Palagi po kasi ako inaaway at tinutokso na lampayatot eh. Kaya nga dapat magpalakas ka ng katawan. Magpataba ka. Ang hina mong kumain tapos pihikan ka pa sa pagkain. Dapat lahat kinakain mo para magkaroon ng sustansya ang katawan mo. Bakit ka naman maiinis sa kanila lampayatot ka naman talaga? Dapat kumain ka ng gulay para hindi ka na lampayatot. Puro kasi prito kinakain mo. O sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Sige po. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Mayet dahil wala namang pasok ang mag-ama. Nagising siya sa ingay na nagmumula sa kabilang silid. Nagginawa na nilang imbakan ng mga gamit
na hindi na mapapakinabangan. Dali-dali siyang nagpunta roon para alamin kung bakit may maingay. Naabutan niya si Sky na hawak ang isang larawan na naka-frame pa. Ano yan? Tita, ito po oh. May picture ako nakita sa kahon. Ayos ako ng ayos dito sa bahay tapos kalat ka ng kalat. Kinalkal mo na naman yung mga nakalagay sa kahon. Pwisit ka talagang bata ka. Kasi po tita, nakita ko yung babae kanina na naglakad papunta dito sa bodega. Sinundan ko siya dito. Parang may gustong ipakuha sa akin. Tapos, nung tingnan ko po yung kahon, nakita ko yung picture. Tingnan niyo po oh. Nakita ko yung babae. Ito po siya oh. Siya po yung nasa picture. Ano? Akin na nga yung picture na yan. Kung ano-ano pinagsasabi mo talaga. Hinabulot niya ang picture frame sa kamay ng bata at saka tiningnan ng larawang nakalagay doon. Nanlalaki sa galit ang kanyang mga mata. Mabibigat ang kanyang hakbang na lumabas ng silid at hinagilap ang asawa. Nakita niyang papasok na ito ng bahay at may pasan na mga kahoy na panggatong. Sinundan niya ito hanggang sa kusina at doon kinausap ng pagalit. Mahal, kumusta pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Arthur, anong ibig sabihin nito? Ang alin, mahal? Nakita ito ng anak mo sa kahon doon sa bodega. Ano? Nagkalkal si Sky doon? Hindi na issue dito ang pagkalkal ng bata. Di ba ang usapan natin, itatapon ang lahat ng alaala ng nanay niya? Bakit nasa kahon ito? Larawan pa talaga niyang tinira mo. Bakit, ha? Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan? Hindi sa ganun. Gusto ko lang may maiwan na picture niya para kapag nagtanong siya, may ibibigay ako. Para naman makilala ng bata ang nanay niya. Huwag naman natin itong ipagdamot sa kanya. Sa bata ba talaga? Oo naman, no? Nagsiselos ka pa rin ba? Matagal na siyang patay. Ewan ko sa'yo. O hayan, itago mo sa baga mo yung picture ng asawa mo. Magsama kayong dalawa. Ang sabi nga pala ng anak mo, yung babaeng yan ang nakikita niya sa salamin. Bakit talaga nagbumulto siya at gustong buuin ang pamilya niyo? Bakit hindi mo kaya pagbigyan? Buuin mo ang pamilya niyo. Total, nagbumulto na siya sa anak niya. Mahal naman. Huwag mo ko mamahal-mahal ha. Sikaran kita dyan sa apdo mo eh. Kinagabihan, natulog si Mayet na masama ang loob. Hindi niya pinansin ng asawa kaya nakatulog silang magkatalikuran. 3:00 ng madaling araw nang mapadilat ng mata si Mayet matapos siyang marinig ang kakaibang mga bulong. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito dahil ibang lengguwahe ang gamit. Bumangon siya sa pagkakahiga. Nakiramdam siya sa paligid. Maya-maya ay palakas ng palakas ang boses na kanyang naririnig. Nanunuot na rin ito sa kanyang tenga. Napatakip na siya ng tenga dahil sumasakit na ito sa matinis na boses. Napansin niya ring boses yun ng matandang lalaki. Pamilyar ang tinig pero hindi niya maalala kung kanino ito. Sa kakaiwas niya para layuan ng tinig na yon, nabangga na niya ang salamin. Bigla siyang napatingin doon. Kahit sariling refleksyon ng kanyang nakita, nagtayuan pa rin ang kanyang balahibo dahil sa kilabot. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. May kung sinong nakatitig sa kanya. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Inaninag niya kung may ibang tao sa kanilang kwarto. Sakto ang liwanag ng pandamaga na ilaw kaya nalaman niyang walang ibang naroroon. Mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa kaya alam niyang hindi ito ang nakatingin sa kanya. Nang muli niyang ibaling ang tingin sa salamin, nakaramdam na siya ng kakaibang enerhiya na parabang hinahatak siyang pumasok doon. Pilit niyang inaatras ang kanyang paa pero hindi siya makagalaw. Namimilog na ang kanyang mata sa kakatitig sa salamin. Hanggang sa makita niyang nag-iiba ang itsura ng salamin. Nagiging antigo ito na nakakatakot ang disenyo ng paligid. May halimaw na tila humahawak sa salamin at matutuli sa mga kuko nito. Pakiramdam niya ay may malaking matang nasa loob ng salamin. At yun ang tumititig sa kanya. Maya-maya ay nakarinig na siya ng mga halakhak. Sinundan niyo ng paulit-ulit na mga salitang malinaw na sa kanyang pandinig. Naalala niyang boses yun na matandang lalaking nagbenta sa kanya ng salamin. Binabanggit uli nito ang mga salitang binitiwan na nagpakilabot sa kanya. Sa takot niya ay napaupo siya sa sulok at saka sumigaw sa takot.
Kagad namang nagising si Arthur at mabilis siyang hinagilap. Mahal! Mahal! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakaupo dyan? Halimaw! May halimaw sa salamin! Ano bang sinasabi mo? Nagsalita siya. Naririnig ko siya. Nakakatakot siya. Halika nga dito, mahal. Maupo ka dito sa kama. Sandali kukuha kita ng tubig. Maniwala ka. May halimaw. Sa salamin na yan. Papatayin niya ako. Huminahon ka. Baka nananaginip ka lang. Hindi. Narinig ko talaga siya eh. Oh, sige ito. Inumin mo itong tubig para kumalma ka. Ayoko. Bukas, aalisin ko na yung salamin na yan ha. Babasagin ko na yan. Hindi. Wag. Mahal. Hindi pa bayad yan eh. Wala akong pakialam. Kesa naman ganyan ang nangyayari sa'yo. Hihintayin ko pa ba na may mangyari pang masama? Kailan ba babalik yung pinagbilhan mo dyan? Para maisoli ko na lang sa kanya. Hindi ko alam. Pero ayaw ko na siya makita. Naririnig ko siya kanina eh. Binabanggit niya ng paulit-ulit yung sinabi niya sa akin na nakakatakot. Ano ba yon? Sabi niya, matatakot daw ako ng sobra at hindi ko na matatakasan yon. Ay, naku naman no. Baka masyado kang natakot kasi hindi pa bayad ang salamin. Hindi ka naman kasi sanay sa utang eh. Hayaan mo, pag dumating siya, babayaran ka ng buo yung natitirang kulang. Baka sa kakaisip mo sa utang mo kaya ka nagkakaganyan eh. Halika na mahal, matulog na tayo uli. Huwag mo nang isipin, ako nang bahala doon. Kinaumagahan, maagang nagising si Mayet. Pagkabangon niya sa higaan, nakita niya agad na may nakatakip na malaking tela sa salamin. Nainis siya kaya hinablot niya ang tela. Pero natigilan siya nang may makitang refleksyon sa salamin. Mukha na matandang lalaking nagbenta sa kanya ng salamin ang nakita. Malapad ang ngiti nito at nanlilisik ang mga mata. Napatras siya at saka nagsisigaw ng malakas. Dali-dali naman pumasok sa silid si Arthur. Oh, anong nangyari? Bakit ang aga-aga ay nagsisigaw ka? Yung matanda, Anong matanda? yung nagbenta sa akin ng salamin, nagpakita siya sa akin. Galit na galit siya. Nasaan ba? Anong ginawa niya sa'yo? Nasa salamin, tumatawa ng malakas at itinuturo ako. Ano? Alam mo, iba nangyayari sa'yo ha. Kung ano-ano na iniisip mong pananakot sa sarili mo. Totoo nga sinasabi ko, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Masama na ang pakiramdam mo. Tingnan mo oh. Mainit na noo mo. Nilalagnat ka na. Kaya ka siguro nagkakaganyan kasi may lagnat ka na eh. Sige na, mahiga ka muna at magpahinga. Nagluluto ako ng almusal. Dadalang kita dito tapos uminom ka ng gamot ha. Saka, wag mo nang alisin yung takip na nilagay ko sa salamin. Kulit mo rin eh. Huwag ka na muna tumingin dyan. Mamaya, aalisin ko na yan. Wag mong alisin ang salamin. Gusto ko yan. Gusto ko nakikita ang sarili ko dyan. Wag mo rin niyang papalitan ng iba ha. Dyan lang yan. Pasensya ka na mahal. Nagiging pabigat na tuloy ako sa iyo eh. O sige, hindi ko na aalisin. Basta huwag mo nang aalisin ng takip ng tela na to ha. Huwag ka masyadong mag-isip. Gusto mo bang daling kita sa ospital ngayon? Wag na. Sa tuwing naglilinis ako ng bahay, napapagod ako ng gusto, kaya nagkakalagnat ako. Lilipas din ito. O sige, kapag nagpunta ako ng bayan, bibili ako ng pregnancy test. Sinasabi mo bang buntis ako? Eh, nagbabaka sakali lang. Ganyan si Gracia nung nalaman namin na buntis siya kay Sky eh. Baka magkaka-baby girl na tayo. Gracia! Gracia! Puro ka na lang Gracia! Pati na nga yung tao eh, binubuhay mo pa. Pasensya na. Huwag ka na magalit. Hindi ko na siya babanggitin. Sige na, magpahinga ka na dyan. Nahiga uli si Mayet sa kama pagkalabas ng asawa. Dahil sa sama ng kanyang pakiramdam, nakatulog siya uli. Nagising siya nang maramdamang may taong umupo sa kanyang tabi. Dumilat siya at kaagad na hinagilap ito. Nakita niya ang babaeng multo na nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Ang mukha nito ay naghahalo-halo ang dalawang itsura. Mas lamang ang itsura nitong mukha ng matandang lalaki na nagbenta sa kanya ng salamin. Umuusal ng kakaibang salita ang multo. Palakas ng palakas hanggang sa nabitak na ang salamin. Napasigaw siya ng malakas. Kasabay noon ang tuluyang pagkabasag ng salamin. Sumabog ito at nagtalsika ng mga bubog sa buong silid. Napasubsob siya sa kama dahil sa takot na masugatan. Maya-maya ay nagmamadaling pumasok sa silid si Arthur.
Mahal, bakit? Bakit ka sumisigaw? Yung matanda, alisin mo siya. Sino bang matanda? Yung nagbenta ng salamin, nandito siya. Paalisin mo siya. Mahal, walang ibang tao dito. Baka nananaginip ka na naman. Halika na, doon ka muna sa kusina. Kumain ka tapos uminom ka ng gamot. Patingin nga ng noo at saka leeg mo. Nako, ang init mo. Ang taas ng lagnat mo. Mukhang nagdidelirio ka na kaya kung ano-anong naiisip mo at nakikita. Matapos silang kumain, nagpunta ang mag-asawa sa doktor. Makalipas ang ilang oras na paghihintay sa mga laboratory test, nalaman din nila ang resulta. Mahal, lagnat lang talaga ang sakit mo. Baka dahil lang sa pagod saka sa kakaisip mo ng kung ano-ano kaya ka nagkakaganyan eh. Ito at naibili na rin kita ng gamot. Pagka-uwi natin sa bahay, inumin mo na to ha. Saka sabi ko sa iyo hindi ako buntis. Makulit ka kasi. Okay lang yun, mahal. Huwag ka na mag-alala. Darating din ang para sa atin. Masyado ka kasing nagbubuhat ng mga mabibigat kapag wala ako eh. Yan tuloy. Teka, dadaan tayo sa albularyo para may pahilot ka na ng mabilis kang gumaling. Siguro sa susunod na lang. Gusto ko muna magpahinga ngayon. Oo, sige. Ikaw ang bahala. Pero dapat may pahilot kita. Bukas, pupunta tayo sa manghihilot ha. Pagka-uwi nila sa bahay, napansin ni Mayet ang ibon na mabilis lumipad paikot sa kanilang kwarto. Nagtataka siya kung paano ito nakapasok dahil sarado naman ang bintana. Oh, mahal. May pumasok na ibon, oh. Huliin mo, dali. Oo nga no. Ano nakapasok yan dito? Teka, bubuksan ko yung bintana para makalabas na siya. Hinabol ng mag-asawa ang ibon na pumasok para hulihin. Pero sa kakalipad nito ay tumama ito sa salamin. Nangingisa itong bumagsak sa sahig. Nagulat ang mag-asawa na makita nilang nagkalat sa sahig ang katawan ng mga ibon. Wala nang buhay ang mga ito na parang may kung sinong bumaril sa kanila. Iginala nila ang paningin para tingnan mabuti ang mga patay na hayop. Doon lang nila napansin na kahit sa ibabaw ng kama ay maraming patay na ibon. Isa-isang nilipitan ni Arthur ang mga ibon para kumpirmahin ang pagkamatay ng mga ito. Pero nalaman niyang walang bakas ng kung paano sila namatay. Nangyari? Hindi ko alam. Palagi ko sa kakalipad nila para makalabas. Tumatama sila sa salamin. Kagaya nung isang naabutan natin, pwede ring bumangga sa dingding. Nakakapagtaka nga, mahal. Paano kaya nakapasok ang mga ibon na yan dito? Sinigurado naman nating nakasarado ang kwarto nito para hindi makapasok si Sky. Wala rin butas ang kwarto na pwede nilang pagdaanan. Napaka-imposible nga itong bagay nito eh. Ay nako, doon ka na nga lang muna doon sa sala. Ako nang bahala maglinis dito. Mamaya ka na pumasok pagkatapos kong linisin. Mahal, kinakabahan ako. Hindi kaya masamang pangitain ito? Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang ito. Sige na, doon ka na muna. Kinagabihan, maaga silang kumain para makatulog kaagad. Dahil sa sama ng pakiramdam ni Mayet, mabilis siyang nakatulog matapos uminom ng gamot. Hating gabi na nang maalimpungatan siya. Nakarinig siya ng malakas na ingay ng mga palaka mula sa labas ng bahay. Bumangon siya at ginising si Arthur. Mahal, gumising ka. Ang ingay ng mga palaka. Parang nasa tabi lang ng bintana. Tingnan mo nga, kinikilabutan ako sa kanila eh. Ah? Ano na naman yan, mahal? Hindi, mahal. Ang lakas talaga ng ingay nila eh. Parang may kakaibang nangyayari sa labas. Mahal, normal lang ang mga palaka na mag-ingay kapag gustong humingi ng ulan. Huwag mo nang pansinin yan. Matulog na lang ulit tayo. Hindi nga ako makatulog. Ang sakit nila sa tenga. Labasin mo na. Sige na. Ano ko naman itataboy yung mga palaka, mahal? Bakit pa kasi nagkaroon pa ng mga palaka dito eh? Wala namang ilog na malapit sa bahay natin. Ano ba namang buhay to? Napaupo na sa kama si Mayet at inis na inis sa nangyayari. Dahil sa pangungulit ni Mayet sa asawa, bumangon na si Arthur para tingnan kung bakit nga may mga palakang nag-iingay sa labas ng kanilang bahay. Binuksan niya ang bintana para sumilip sa labas. Kinuha pa niya ang flashlight para tanglawan ng mga ito. Nagulat sila nang magtalunan ng mga palaka sa bintana papasok sa loob ng silid. Napasuksok sa sulok ng kama si Mayet at nagsisisigaw dahil sa takot. Bakit ang daming palaka niyan? Dali. Paano ko itataboy yung mga yan?
Teka, parang meron pa sa ilalim ng kamay, oh. May mga ingay na nanggagaling dun, eh. Ano? Sus ko, sino bang gumagawa nito sa atin? Sandali, si Sky, ang anak ko. Baka may mga palaka din sa kwarto niya. Sandali lang, pupuntahan ko siya. Huwag mo akong iwan dito. Sasama ko sa'yo. Kadiri naman oh. Alam mo namang ayaw ko sa palaka, di ba? Isa sa mga pinakayo kong makita at makawakan ng mga yan. O sige na, halika na. Lumabas ka na dito. Kumapit ka sa akin. Ano ba yan? Nagsisitalon sila sa akin. Itaboy mo sila. Huwag mo silang padikitin sa akin. Huwag mo na nga lang pansinin. Di naman yan nangangagat eh. Malapit na tayo sa pinto. Pagkapasok nila sa silid ng bata ay nakita nila itong mahimbing na natutulog. Wala namang mga palaka sa silid ng bata. Hindi na lumabas ng silid ni Sky si Mayet. Dahil doon lang walang mga palaka. Naupo siya sa gilid ng kama at inutusan si Arthur na palabasin ang mga palaka. Tumango na lang ang lalaki pagkatapos ay lumabas ng silid para harapin ang mga palaka sa loob ng bahay. Matapos ang ilang minuto, nakaramdam ng kakaiba si Mayet. Sumakit ang kanyang tiyan na parang hinahalukay. May umakyat sa kanyang sikmura na parang gustong lumabas. Nagmamadali siyang lumabas ng silid para pumunta sa banyo. Hindi pa siya nakakapasok ng gusto ay sumuka na siya ng sumuka. Nagsisigaw siya nang makitang puro mga bulating kulay itim ang kanyang naisuka. Dali-dali namang dumating si Arthur para alamin kung anong nangyayari sa kanya. Nang makita nito ang mga bulating inilabas ni Mayet, namilog ang kanyang mga mata sa pagtataka. Sinuka mo yan? Bakit ka sumuka ng bulate? Hindi ko alam. Ikuha mo na lang ako ng tubig. Dalian mo. Oo. Teka, sandali. May dalang pitsyel na may lamang tubig si Arthur nang bumalik. Hinagod pa niya ang likod ng asawa para mailabas ang lahat ng sinusuka nito. Nang matapos na, ay inalalayan niya si Mayet para maupo sa sofa sa sala. Hinangina si Mayet dahil sa nangyari. Pinagpawisan din siya ng butil-butil. Napansin din ni Mayet ang pasa sa kanyang paa. Bakas ito ng kamay na para bang hinawakan siya ng maigpit. Naalala niyang nangyaring may humawak sa paa niya at hinila siya dahilan para matumba. Arthur, Ano mahal? May napansin ka na naman ba? tingnan mo pa ako. Naging pasa yung maigpit na pagkakawak sa akin dati. Sumasakit na rin ang paa ko. Ano ba nangyayari? Bakit ako nagkakaganito? Ako ba lahat ang pinupuntiryan nito? Sino naman ang gagawa nito sa'yo? Wala ka naman naging kagalit di ba? Hindi kaya may kinalaman ng salamin? Hindi kaya masamang tao nabigay sa akin noon? Ano naman ang naging atraso mo sa kanya? Ewan ko, hindi ko alam. Ano ba yung tsura ng lalaking nagbigay sa'yo noon? Matanda na siya eh. Mga nasa mahigit 60 na. Naalala ko yung nakakatakot niyang mga tingin sa akin. Nakakakilabot. Nako, mukhang napaglalaroan ka. Hindi bale, pagliwanag, pupunta tayo sa albularyo. Hindi na natin to dapat ipinagsasawalang bahala. Baka sa susunod mas malala pa ang gawin niya sa'yo. Natatakot ako, mahal. Huwag ka matakot. Lakasan mo ang loob mo. Lalabanan natin to. Matapos nilang mag-almusal, sinabihan ni Arthur ang asawa na maggayak na para makapunta sila sa albularyo habang maaga pa. Nagbilin din ng lalaki sa kanyang anak na huwag lalabas ng bahay habang wala sila. Mabilis namang makaunawa ang bata kaya madali niyang naintindihan ng mga bilin. Matapos maligo ni Mayet, inayos naman niya ang sarili. Hindi siya sanay na lumalabas ng bahay nang hindi nakaayos kahit simpleng makeup lang. Nagpulbos lang siya at naglagay ng lipstick. Habang nakatingin sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon na may nakapatong na palaka sa balikat. Mabilis niya itong hinampas pero wala naman siyang nakapa sa balikat niya. Nanginig na ang kamay niya sa kilabot. Muli niyang tiningnan ang salamin. Nanlalaki ang mga mata niya nang makitang ang babaeng walang mukha na nakatayo sa kanyang likuran habang may hawak na palaka. Halos hindi siya makasigaw dahil sa takot. Nang may lumabas ng boses sa kanya, hindi yun sigaw kundi huni ng palaka. Mabilis siyang tumayo para lumabas ng silid pero bigla siyang napatid. Pagbagsak niya sa sahig, ay nakita niya ang pares ng paa na walang sapin. Namumutla ito at maya-maya ay umangat sa sahig. Nanginginig siya habang dahan-dahang iniangat ang muka para tingnan ng babae.
Nakita niyang may pumulupot na lubid sa liig nito. Nabitiwan ng babae ang hawak na palaka. Tumalon nito at tuloy-tuloy na pumasok sa bibig ni Mayet. Napahawak siya sa liig dahil nahihirapang huminga habang pilit na pumapasok sa loob ng katawan niya ang palaka. Habang pinipigilan niya makapasok ang palaka sa tiyan niya, nakatitig siya sa babaeng hinigit ng lubid ang liig. Napahawak pa ang babae sa liig nito at maya-maya ay umiyak na. Blanko ang mukha ng babae, pero ang luha nito ay pumapatak sa mukha ni Mayet. Maya-maya ay narinig ni Mayet ang paulit-ulit na salita ng babae. Tila nagdadasal ito na gamit ang ibang lengguwahe. Habang pinakikinggan niya, ay naaalala niya ang boses na yon. Boses na naman ng matandang lalaki na nagbenta sa kanya ng salamin. Nabibingi na siya at halos sumabog ang kanyang tenga dahil nanunod sa kanyang pandinig ang boses na yon. Palakas ng palakas ang boses hanggang sa bigla na lang natapos dahil nawala ng buhay ang babae matapos mabigti ng lubid. Ilang segundong huminto ang oras ni Mayet dahil sa takot. Bigla siyang napasigaw nang bumagsak sa kanya ang katawan ng babae. Napapikit siya at nahirapang huminga dahil sa bigat nito. Pilit niyang itinutulak ang babae hanggang sa marinig niya ang boses ni Arthur na ginigising siya. Mahal, bakit ka nakabulagta sa sahig? Ano nangyari sa'yo? Papatayin niya ako. Ha? Nino? Yung babae, saka yung matandang lalaki, papatayin nila ako. Nakakaisa sila. Nandito sila kanina. Papatayin nila ako. Halika, kumapit ka sa akin. Maupo ka muna dito sa kama. Pupuntahan ko na lang si paring Alvin. Kinakausap ko kasi siya para sa service eh. Hindi, huwag mo kong iwan dito. Natatakot ako. Babalikan nila ako. Huwag ka matakot. Labanan mo sila ng tapang mo. Kung sino man ang sumasalbahe sa'yo, malalaman din natin ito. Matatapos rin to, mahal. Napahagulgol na lang sa takot si Mayet. Pagtalikod ng asaway, saka naman siya nagsuka ng mga malapot at kulay itim na likido. Mabaho ang amoy nito na parang putik na galing sa imbornal. May kung anong sumasakit din sa tiyan ni Mayet. Parang binubutas ang kanyang bituka kaya panay ang kanyang daing. Sumisigaw na siya sa sakit dahil hindi na niya makayanan. Nanlalambot na siya at gusto nang ipikit ang mga mata. Maya-maya ay napadako ang kanyang paningin sa may pintuan. Nakita niyang nakatayo doon si Sky. Awang-awa ito sa kanyang kalagayan. Anong kailangan mo? Bakit ka ganyan kung makatingin? Tita, ayos lang po kayo. Ano po masakit? Bakit ganyan ang mga mata mo? Kilala ko ang mga tingin na yan. Ang matang yan. Ganyan-ganyan tumingin ang mata ng walang yamong ina. Kamukhang kamukha ka niya. Tito, umalis ka dito. Umalis ka. Dahil sa takot ni Sky ay nagtatatakbo siyang palayo. Bumalik ito sa kanyang silid at nagkulong doon. Lalo naman pinahirapan ng karamdaman si Mayet. Nang dumating ang asawa, ay kaagad niya itong kinausap. Si Gracia, siya ang may gawa ng lahat ng ito. Ha? Anong sinasabi mo, mahal? Paano mangyayari yun? Matagal nang patay si Gracia. Nakita ko siya. Nakita ko siya sa salamin. Nakangisi at hawak ang palakas sa mga kamay niya. Bumalik siya. Nagiganti siya. Gusto niya akong mamatay. Gusto niya akong isama sa hukay niya. Sobrang taas na ng lagnat mo, mahal. Halika na. Nandito na si paring Alvin. Naghihintay yung tricycle niya sa labas. Pupunta na tayo sa albularyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Walang magagawang albularyo sa pagmumultong hindi matahimik. Hinihila niya ang paa ko sa hukay. Nagdidiliryo ka na talaga eh. Tara na, umalis na tayo. Bubuhatin na kita ha. Ayoko. Huwag mo kong ilabas ng kwarto. Nasa labas siya. Naghihintay na kapamakan ko. Hindi ako lalabas dito. Ang matandang lalaki nasa salamin siya. Katabi niya si Gracia. Tinatawanan nila ako. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan, Arthur? Dumating lang ang salamin na yan. Paulit-ulit na kamalasan. Kahit patay na siya, hindi pa rin ako tinitigilan. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Umalis na tayo, halika na. Nasa biyahe pa lang ay hindi matigil sa pagwawala si Mayet. Gusto na niyang bumalik sa bahay. Habang papalapit siya sa lugar ng manggagamot, lalo siyang pinahihirapan ng karamdaman. Napansin na rin niya ang paglobo ng ugat niya sa paa. Lalo ding nangitim ang bakas ng kamay doon.
Ang pagsasalita niya ay panakanakang nahahaluan ng huni ng palaka. Lalong nag-alala si Arthur dahil sa nangyayari sa kanya. Habang nasa biyahe ay may mga ibong bigla na lang sumasalpok sa kanilang sinasakyan. Sa umpisa ay paisa-isa lang hanggang napansin nilang nagiging grupo na ang mga ito. Nagiging zigzag na ang takbo ng tricycle dahil iniiwasan ng driver ang mga ibon. Pero dahil delikado ang ginagawang pagpapatakbo, nagpasya ang driver na salubungin na lang ang mga ito. Malulutong na tunog ng mga ibon ang naririnig nila dahil sa mabibilis na pagsalpok sa tricycle. Nang matapos na at mawala ng mga ibon, ay nagbagal naman ang takbo ng sasakyan dahil nagkalat ang mga palaka sa kalsada. Nasa gitna na sila ng bukid kaya hindi sila nagtataka kung nasaan galing ang mga ito. Pero palaisipan kung bakit sobrang dami ng mga palaka. Nagtatalunan pa ang iba papasok sa tricycle. Panay ang sigaw ni Mayet dahil sa takot. Bawat paa ng palaka na dumadampi sa balat niya ay nag-iiwan ng marka. Parang nasusunog ang balat niya. Hinubad na ni Arthur ang kanyang jacket at itinakip kay Mayet para hindi lumapat ang mga palaka sa balat nito. Itinaboy din ng lalaki ang mga palakang nag-aakyatan. Inutusan niya ang driver na patakbuhin na ng mabilis ang sasakyan para makalagpas na sila sa lugar. Matapos ang ilang minutong pakikipagsagupa sa mga hayop ay narating na rin nila ang bahay ng manggagamot. Naabutan nila itong nagpapausok sa bakuran gamit ang mga tuyong bunot ng nyog at mga tuyong dahon mula sa iba't ibang puno at halaman. Kagad silang sinalubong na matandang babaeng albularyo. Dalian niyo, pumasok ka agad kayo sa loob ng bahay habang itinataboy ko ang masamang espiritong nakasunod sa inyo. Kanino ko pa kayo hinihintay? Nakailang salang na ako ng pampausok. Mukhang nahirapan kayong pumunta dito Opo, marami pong hayop ang gusto kaming pigilan na makarating dito. Sige na, ipasok mo na ang kasama mo sa loob ng bahay at susunod ako doon. Sige po, salamat po. Inalalayan ni Arthur na makaupo si Mayet sa upuan sa sala. Dumadaing sa sakit ng katawan at panlalamig ng babae. Nahihirapan din siyang huminga sa tuwing nalalanghap ang usok na mula sa siga ng matandang albularyo. Napahawak si Mayet sa kanyang liig na parang may sumasakal sa kanya. Lalo siyang nahirapang huminga. Halos lumuwa ng mata at sumusuka na uli siya ng malambot at kulay itim na likido. Manang! Manang! Tulungan niyo po kami! Ang asawa ko po! Pinahihirapan na naman! Nahihirapan siya sa usok na ginawa ko. Ibig sabihin, sa kanya nagmumula ang masamang enerhiya. Ano pong ibig niyo sabihin? Nababalutan siya ng galit at paghihiganti. Naipon sa kanya ang mga negatibong enerhiya at yon ang nagpapahirap sa kanya. Sino pong gumawa nito? Kadalasan, kapag ganyan, ang problema ay nagsisimula sa nakaraan. May nagawa ba siyang pagkakamali sa isang tao? Pagkakamali? Wala po. Hindi po palaaway ang asawa ko eh. Hindi nga po siya nakikipagkapitbahay kasi iniiwasan niya magkaroon ng mga kagalit. Ganun ba? Pero sa nakaraan niya, wala ba siyang naagrabyado? Wala po. Sige, titingnan ko kung ano ang nangyari sa kanya. Ako nga pala si Nana Carmen. Ipapagayak ko lang sa apo ko mga gagamitin ko sa pagsuob sa kanya. Sandali lamang. Matapos ang ilang sandali ay bumalik ang matanda kasunod ng kanyang apo na babae. Dala nila ang mga gagamitin sa panggagamot. Inilagay nila ito sa ibabaw ng mesa na nasa gitna ng sala. Nagsindi ng puting kandila ang matanda. Pagkatapos ay nagsimulang mag-usal ng dasal. Inilibot niya kay Mayet ang kandilang may sindi. Habang ginagawa niya yon ay dumadaing sa sakit si Mayet. Napapahawak siya sa kanyang tiyan pagkatapos ay namimilipit sa sakit. Patuloy pa rin siya sa pagsuka ng itim na likido. Inilalayo niya ang kandila sa tuwing nalalanghap ang usok nito dahil nahihirapan siya sa paghinga. Nang makatapos na sa ginagawa ang albularyo ay itinapat niya sa plangganang may tubig ang kandila at doon ipinatak ang luha nito. Tuloy-tuloy niyang ginawa hanggang sa nakabuo na ng imahe ang nabuong kandila sa ibabaw ng tubig. Kinuha yun ng albularyo at ipinakita sa mag-asawa. Nakikilala niyo ba kung sino sila? 2 tao ang lumalabas sa pagtatawas. Isang babae at isang matandang lalaki.
Sino po yung mga yan? Tingnan niyong mabuti. May kinalaman sila sa buhay ninyo. Sandali po. Parang namumukhaan ko na kung sino sila. Yung babae, nahahawig ang bulto niya sa yumao kong asawa. Ang mahaba niyang buhok at payat na katawan. Pero patay na po siya eh. Ano naman po ang kinalaman niya sa paghihirap ni Mayet? Hindi siya matahimik dahil hindi niya natapos ang tungkulin niya habang nabubuhay pa. Palagi siyang nagpaparamdam sa lalaking kasama dito sa resulta ng tawas. Ito ang kanyang ama. Nakikita ko ang malakas na enerhiyang bumabalot sa lalaki. Hindi siya ordinaryong lalaki. Isa siyang mabagsik na mambabarang. Kaya niyang kausapin ang namayapa na. At tulungan ito na matapos ang kanyang layunin para matahimik na. Ano po bang gusto nila sa amin? Matagal nang patay si Gracia. Paano siya namatay? Nagpakamatay kasi siya. Kasi Bago pa nakasagot si Arthur, bigla na lang nangisay si Mayet. Bumula ang bibig nito at tumirik ang mga mata. Hinawakan ng albularyo ang pulso ng babae pero biglang lumakas si Mayet. Nagawa niyang itulak ang matandang babae. Humampas ang katawan ng maggagamot sa dingding ng bahay. Maya-maya ay tumayo si Mayet. Puro puti na ang mga mata nito. Naglalakad ng pabalik-balik sa loob ng bahay. sumapi siya. Nasa katawan na niya ang babaeng nagmumulto. Ano po? Ano pong gagawin natin? Kailangan nating malaman ang kailangan niya para matahimik na siya. Ikaw, babae, ano bang pangalan niya? Gracia po. Gracia, sabihin mo sa amin kung paano ka namin matutulungan. Buhay, sila ang dahilan kung bakit ko kinuha ang buhay ko. Ang babaeng ito, inagaw niya ang asawa ko at kinuha niya ang aking anak. Namuhay sila ng masaya habang ako'y nagdurusa. Hindi ako papayag. Isasama ko sa aking hukay ang babaeng ito. Wala siyang karapatang maging masaya. Hindi, Gracia. Huwag mong gawin yan. Nakikiusap ako. Patawarin mo kami sa nagawa namin sa'yo. Hindi naman namin sinasadya na saktan ka. Patawarin mo kami. Huwag mong kunin si Mayet. Masama ang kumitil ng buhay. Lalong naggalit si Gracia nang marinig ang sinabi ni Arthur. Sumigaw siya ng matinis at sumabay ang malakas na hangin. Nagbukas-sara ang mga bintana at pinto. Naglaglagan ng mga kasangkapan sa kusina, pati ang display sa sala ay nabuwal sa sahig. Napaluhod si Mayet at ibinuka ng malaki ang bibig. Naglabas siya ng napakaraming itim na likidong malapot. Napatakip sa ilong ang mga naroon dahil sa mabahong amoy nito. Kasunod noon ay ang paglabas ng maliliit na palakas sa bibig ng babae. Nanlalambot si Mayet nang tumigil sa pagsuka. Lalo siyang pinagpawisan ng malapot. Tinangka niyang kausapin uli si Gracia na nasa katawan ni Mayet. Pero lalo itong sumigaw sa galit. Sinakal nito ang sariling leeg. Dahil sa takot ni Arthur na baka mamatay si Mayet, dali-dali niyang pinigilan si Gracia. Pero malakas ang multo. Nagawa niyang iwas-iwas si Arthur. Tumayo naman ang albularyo at nagsindi ng kandilang puti saka nag-usal ng orasyon. Biglang nawalan ng malay si Mayet. Iniutos ng albularyo na iupo ito sa upuan at hawakan ng mahigpit. Pagkatapos ay kumuha ng holy water ang manggagamot at winisikan si Mayet kasabay ng mga dasal. Panay ang ungol ng babae. Maya-maya ay nagwala na naman ito. Pilit na pinapaalis ng albularyo ang nakasaping kaluluwa pero nagmamatigas ito. Tinatanong din niya kung nasaan si Mayet pero paghahalakak ang tugon ng multo. Hanggang sa marinig niya sa salaming nakasabit sa dingding ang mga pagkatok. Napatingin sila doon. Ikinulong siya sa salamin. Gumagamit ng antikong salamin ng lalaking mambabarang. Nagtutulungan ng mag-ama. Ano pong gagawin natin? Paano natin may lalabas si Mayet dyan? May salamin bang ibinigay ang mambabarang sa inyo? Tiyak na meron. Dahil yon ang gagamitin niya para pahirapan ang asawa mo. Asawa? Nagpapatawa ba kayo? Hindi siya ang asawa niya. Ako ang tunay na asawa ni Arthur. Mga agaw siya. Inakit niya ang asawa ko. Inagaw niya. Malandi siya. Makati siya. Sinira niya ang pamilya ko. Papatayin ko siya.
Ang dapat na nasa hukay ay siya at hindi ako. Gracia, patawarin mo na ako. Hindi kasalanan ni Mayet. Ako ang sisihin mo. Hindi ko sinasadya na mahalin siya. Oo, minahal kita. Pero hindi ko alam na makakatagpo pa ako ng babaeng mas mamahalin ng higit sa pagmamahal ko sa'yo. Nagpadala ako sa emosyon. Naniwala akong matapang kang babae. Kaya mong lagpasan ng buhay kahit wala ako. Ako may kasalanan dito. Kaya wag mong pahirapan si Mayet. Ako ang pahirapan mo. Ako na lang. Hindi naman ako magpapakamatay kahit sumama ka sa kanya. Pero inilayo mo sa akin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Inilayo mo pa. Mga ayop kayo. Natatakot kasi ako eh. Mambabarang ang tatay mo. Anong magiging bukas ni Sky? Ayaw kong matulad siya sa tatay mo. Hindi ako papayag na ipamana sa kanya ang pambabarang. Kaya inilayo ko ang ating anak para sa kanyang kabutihan. Sana maintindihan mo yon. Hindi. Wala kang karapatan na magdesisyon. Ako ang kanyang ina. Ibinigay mo siya sa babaeng hindi naman siya mahal. Sinasaktan lang siya ng babae mo. Magwalang hiya kayo. Magbabayaran yung lahat ng ito. Papatayin ko ang babaeng kinahumalingan mo. Muling sumuka ng itim na likido si Mayet pagkatapos niyang sumigaw. Kitang-kita ang pag-alsa ng kanyang tiyan na parabang may hinahalukay na kung ano sa loob. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses ng matandang lalaki na nag-uusal ng orasyon. Natataranta ang albularyo nang marinig ang orasyon na yon. Alam niyang yun ang ginagamit na orasyon para kumitil ng buhay. Dali-dali niya kinuha ang krus at Biblia pagkatapos ay ipinatong sa tiyan ng babae. Umiyak si Mayet na parabang hirap na hirap. Alisin niyo ito. Ang bigat. Hirapan ako. Mahihirapan ka talaga kapag hindi ka tumigil sa paghihiganti mo. Walang maidudulot ang paghihiganti. Patay ka na. At kahit mapatay mo pa ang babaeng ito, hindi mo na rin may babalik ang buhay mo. Hindi ka rin matatahimik. Pahihirapan ka lang sa impyerno. Hindi. Sinungaling ka. Sila ang nagpapahirap sa akin. Mali ka. Kahit ano pa ang kasalanan sa atin ng ibang tao, tayo pa rin ang gumagawa ng buhay natin. Kasalanan ng ginawa mong pagpapakamatay dahil mahalaga ang buhay. Pero magagawa ka niyang patawarin basta humingi ka ng tawad. Makakasama ka pa rin niya sa kung saan siya naroroon. Pero ang patayin ng iba dahil lang sa paghihiganti, sa palagay mo ba ay mapapatawad ka pa niya? Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Huwag mong hayaan na tuluyan kang mapunta sa impyerno. Hindi totoo yan. Totoo yan. Magagawa kitang ihatid sa liwanag. Basta matuto ka lang magpatawad. Malaki ang kasalanan nila sa iyo. Pero ang lahat ay may kaparusahan. Hayaan mong sila ang humarap sa parusa nila. Pero hindi tayo ang magbibigay ng parusa sa iba. Meron talagang tagaparusa. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang pagpaparusa. Wala tayong karapatan doon. Humagulgol ng iyak ang babae. Maya-maya ay kumalma na ito. Pero bigla na namang umalingaw-ngaw ang boses ng matandang mambabarang. Mas galit na ito. Mararas na ang pag-usal niya ng orasyon. Sa bawat binibitiwan nitong salita, ay nasasaktan na rin ang anak nitong si Gracia, habang nakasapi sa katawan ni Mayet. Dahil doon, ay nagawa ng magmakaawa ni Gracia sa kanyang ama na tigilan na nila ang paghihiganti. Pero hindi ito nakinig. Nakiusap naman ng albularyo kay Gracia na sabihin kung paano matatapos ang gulo na sinimulan ng kanyang ama. Sinabi nito na kailangan ritwala ng pabaliktad ang salamin at pagkatapos ay basagin. Dahil sa ginawa ni Gracia, nagalit na rin sa kanya ang ama. Pinaranas nito ang kanyang bagsik. Napahawak si Mayet sa kanyang lieg dahil naramdaman niyang may sumakal sa kanya. Pagkatapos ay nagtalsikan ng krus at Biblia na ipinatong ng albularyo sa ibabaw ng kanyang tiyan. Namilipit sa hirap si Mayet. Nagwala siya pero may kung sinong pumipigil sa kanyang katawan. Kinuha naman ng albularyo ang holy water at saka iwinisik kay Mayet. Sinabayan niya ito ng mga dasal. Kinuha naman ni Arthur ang krus at Biblia na tumalsik at ipinatong uli sa katawan ni Mayet. Lalong umatungal sa sakit ang babae. Sa pagwawala nito ay dumausus na ang katawan nito sa sahig. Tumirik ang mga mata ni Mayet at itinutok sa salamin na nakasabit sa dingding.
Nang mapansin ito ng albularyo, kaagad niyang winisika ng holy water ang salamin. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng matandang lalaki na parabang nasabuyan ito ng asido sa muka. Inulit-ulit ng albularyo ang pagwisik ng holy water sa salamin hanggang sa nagkaroon ito ng lamat. Nakaginhawa naman si Mayet matapos mangyari yon. Humagod siya ng hangin para maibalik ang nawala sa katawan. Tama na. Ayoko na po. Nahihirapan na po ako. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Tigilan na natin to. Hayaan na po natin sa Diyos ang pagpapasya sa kanilang kasalanan. Gusto ko nang iwan ang katawan na ito. Gusto ko nang manahimik. Arthur? Bakit? Alagaan mo ang anak natin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang hayaang saktan ng kahit na sino. Tama ka. Mas dapat na malayo siya kay tatay. Ayaw ko rin naman na maging mambabarang siya pagdating ng araw. Salamat sa lahat. Oo, huwag mo nang alalahanin si Sky. Ako nang bahala sa anak natin. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Patawad. Pinapatawad na kita. Pagkatapos ng usapan ay kusa ng iniwan ni Gracia ang katawan ni Mayet. Hinintay nila ang sandali na makabalik si Mayet pero hindi yun nangyari. Nagtaka na at nag-alala si Arthur. Hanggang sa makarinig sila ng mga pagkatok sa salamin na nakasabit sa dingding. Muling naalala ng albularyo na doon nakakulong si Mayet. Nagsagawa siya ng pagriritual kagaya ng sinabi ni Gracia. Binaliktad niya ang ritual na ginawa ng mambabarang. Sinabayan niya ito ng pagsindi ng kandilang puti at insenso. Inusal niya ng pabaliktadang orasyon at kada sambit niya sa mga kataga ay nagkakalamat ang salamin. Hanggang sa tuluyan itong nabasag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mayet sa paligid. Kasunod noon ay ang pagliyad ng kanyang katawan at pag-angat pa sa hangin. Winisika ng albularyo ang katawan ni Mayet habang nagsasambit ng mga dasal. Matapos ang ilang minuto ay kumalma na ang katawan at dahan-dahang lumapag sa sahig. Kaagad na nilapitan ni Arthur ang asawa. Pilit niya itong ginigising. Nag-aalala pa siya dahil ilang segundo na ay hindi pa ito dumidilat. Pero napalitan ng ngiti ang kanyang pag-aalala nang umubo si Mayet at dumilat na. Humingi ito ng tubig dahil uhaw na uhaw. Pagkatapos painumin ng babae, ay dinasalan uli siya ni Nana Carmen. Pagkatapos ay pinahiran ng langis. Binigyan din siya ng pulseras at kwintas bilang proteksyon dahil hindi pa natatapos ang kanilang laban. Hindi pa po tapos? Ano pong ibig niyong sabihin, Nana Carmen? Ang salamin sa bahay ninyo, kailangan natin basagin para matapos na ang koneksyon ng mambabarang sa inyo. Ang salamin na yon ang dahilan kung bakit na kayo nakokontrol. Kayang-kaya niyang manipulahin ang inyong isipan. Kaya niyang bigyan kayo ng mga halusinasyon at sakit ng katawan. Malakas ang mambabarang na ito. Pati ang mga hayop ay nagagawa niyang kontrolin. Kailangan na natin itong tapusin. Kailangan na itong isara. Dapat mawasak ang salamin na galing sa kanya at tuluyan na rin mabasag ang antigong salamin na ginamit niya para makakonekta sa inyo. Nasaan ang salamin na kanyang binigay? Nasa bahay pong salamin. Mabutit hindi niya binasag. Gusto ko na nga pong basagin kasi nag-aalala na po ako kay Mayet kung ano-ano na po nakikita niya. Mabutit hindi mo ginawa. Magpahinga muna kayo saglit para may lakas na harapin ang huling laban. Mag-aanda lang ako ng mga gamit na aking dadalhin. Sige po, Nana Carmen. Marami pong salamat sa lahat ng tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi na po namin ito nalampasan. Kay Gracia kayo magpasalamat. Sa huli ay nanaig pa rin sa puso niya ang pagpapatawad. Malaki ang kasalanan ninyo sa kanya. Pero may mabuti siyang puso kahit anak siya ng mambabarang. Sadyang ang damdamin ng isang ina ay hindi matutumbasan. Naiintindihan ko ang kanyang hinaing. Gusto niyang magiganti para sa anak niyang nasira ang buhay. Pero isa akong albularyo. Dapat ay manaigang liwanag at kabutihan. Kaya hindi ko siya sinukuan. Nang makapagpahinga na sila, nag-aya ng albularyo. Pagkarating nila sa bahay ay kaagad na sumalubong si Sky. Tinanong niya agad kung kumusta na ang kanyang tita Mayet.
Ayos lang tita mo anak. Ikaw, kumusta ka dito? Ayos lang po, Tay. Kanina po pala, dumaan dito yung magandang babae. Magandang babae? Sino yun? Yung babae pong nakita ko sa picture, sabi po niya, magpapaalam lang daw po siya sa akin eh. Anong sinabi niya sa'yo anak? Wala po. Yumakap lang po siya sa akin ng mahigpit. Umiyak pa nga po siya eh. Di naman po nagsalita. Tapos, umalis na po. Ganun ba? Mabuti at nakausap mo siya. Eh sino po pala yung kasama niyo? Siya si Nana Carmen. May gagawin lang kami dito sa bahay para tuluyan ng hindi magkasakit si tita Mayet mo. Ganun po ba? Oo anak. Pumasok na agad sila sa silid kung saan ay naroon ang salamin. Inihanda naman na matanda ang kanyang mga gamit sa pagriritual. Nagsindi siya ng 3 kandilang puti at itinulusyon sa sahig. Sa harap ng salamin. Pagkatapos ay nagpausok din siya gamit ang insenso, palaspas at kamanyang. Nang lumukob na ang usok sa buong silid, nagsimula na siyang umusal ng dasal. Sinabayan niya ito ng pagwiwisik ng holy water sa salamin. Pinalayo rin ng albularyo ang mga kasama niya dahil baka tamaan ng mga bubog kapag tuluyan ng nabasag ang salamin. Habang nagsasagawa ng ritual ang albularyo, unti-unti nilang naririnig mula sa salamin ang daing ng mambabarang na nahihirapan. Sa bawat daing niya ay nakakalamat ang salamin. Palaki ng palaki ang lamat hanggang unti-unti nang gumatak. Nang mapuno ng lamat ang salamin, tuluyan na itong nabasag. Nahulog ang mga bubog sa sahig na parang dinikdik na pino. Nang matapos na ang pagriritual ng matanda, kinuha nila ang mga bubog at ibinalot sa telang itim. Inilagay pa sa isang kahon bago ibinaon sa lupa sa bakanting lote sa likod bahay. Nilibot pa ng albularyo ang buong bahay. Sa labas at loob nito para lagyan ng proteksyon para hindi na muling makabalik ang mambabarang. Binigyan din sila ng mga pangontra na nakabalot sa telang pula. Nakakabit ito sa pardible at sinabihan silang palaging ikabit sa kanilang damit. Nang matapos ang lahat, ay inihatid nila ang matandang albularyo sa kanilang bahay. Buong puso silang nagpasalamat dito. Ilang araw ang lumipas at dinalaw nila ang matanda para magdala ng mga prutas bilang pasasalamat sa naging tulong nito. 9 na araw na nagtulos ng kandila ang mag-asawa sa may pintuan ng bahay bilang alay kay Gracia. Umaasa sila na makakatulong ang liwanag nito para ihatid ang dating asawa ni Arthur sa tamang landas kung saan ay makikita niya ang liwanag. Ilang araw ang lumipas. Tinawag ni Mayet si Sky para kausapin. Bakit po, tita? Sky, natatandaan mo ba yung picture na ito? Opo, yan din po yung babaeng nagpakita sa akin para magpaalam. Di ko naman po siya kilala eh. Pasensya ka na ha, kung di namin sa'yo pinakilala kung sino siya. Ang totoo niyan, ang babaeng ito, siya ang tunay mong ina. Ang nanay ko po? Saan po siya pupunta? Bakit po di niya ako sinama? Kasi alam niyang mas mapapabuti ka kung nasa amin ka. Hindi ka niya maalagaan doon sa pinuntahan niya. Pero kahit malayo siya, alam kong palagi kanyang tinitingnan. Pwede po ba yun? Oo, kasi nandun siya sa langit. Pinagmamasdan ka niya mula doon. Alam mo, malaki ang kasalanan ko sa kanya eh. Kaya bilang kabayaran, mamahalin kita at aalagaan na parang tunay kong anak. Pasensya ka na ha, kung dati ay palagi kitang nasisigawan. Mainitin ang ulo ko kasi kamukhang kamukha mo ang nanay mo eh. Naiinis ako kapag naalala ko siya. Pero na-realize ko, hindi pala ako sa kanya naiinis kung hindi sa sarili ko. Kasi nagigilty ako sa ginawa ko sa kanya. Labis-labis ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Mabuti na lang at may mabuti siyang puso. Mabait po si nanay? Oo, sobra. Kaya ikaw sa kanya ka magmana ng kabaitan ha. Wag na wag sa akin. Wag din sa tatay mo kasi minsan loko-loko yun eh. Pasaway talaga. Matigas din ang ulo nun. Ay, hindi naman po. Mabait din naman po kayo ni tatay eh.
Masaya naman po ako kasi kayo po ang nagpapalaki na sa akin. Kaya alam ko na magiging mabait din ako paglaki ko. Talaga? Mabait ako? Opo. Madalas nga lang pong tuyuin. Nako, ayos na sana eh. O di bale, nangangako ko kay Gracia na hindi na kita aawayin. Ay nako, pero heto, itago mo na itong picture ng nanay mo. Para paglaki mo, may alaala ka sa kanya. Sige po, salamat po tita. O sige, matulog ka na. Bukas may pasok ka pa. Naiba na pala ang destino ng tatay mo. Kaya di ka na niya maatid sa school. Po? Paano po yun? Wala na mag-aatid sa akin. Wala na? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Kasi po baka marami po kayong gagawin dito sa bahay eh. Nako, makakapaghintay yon. Basta mula bukas, ako na mag-aatid sa'yo. Kaya sige na, matulog ka na. Ayaw kong mabagal ang kilos ha. Iiwan talaga kita. Kinulit muna ni Mayet ang anak-anakan. Kinilitipan niya ito sa tagiliran bago niya iwanan sa silid nito. Pagkatapos ay inayan na rin niya si Arthur na matulog. Habang nagpapaantok, naiisip na naman ni Mayet si Gracia. Pero sa pagkakataong yon, hindi na siya nakakaramdam ng inis o galit. Nakakangiti na siya sa tuwing inaalala ang mukha nito. Alam niyang nakahingi na siya ng tawad at napatawad na rin siya nito. At higit sa lahat, kaya siya napanatag ay dahil napatawad na niya ang sarili. Mula sa ginawa niyang pangaagaw kay Arthur mula sa dati nitong asawa na si Gracia. Wakas!